Andito na pala kami sa labas ng marriage hall mga kapanay at ayan kitang-kita nyo ba to? Ang bisita o isang bus, punong-puno sila. Tapos ito naman mga bata na ito ay sumasabit sa bus ay hindi ko naman malaman kung ano ba ang plano nila sa buhay. Andito na pala kami sa loob mga kapanay at ayan syempre magpakit-cute muna tayo ba? Habang hindi pa tumutulas ang ating makeup ay magganda-gandahan muna tayo. Ganito pala ang itsura ng marriage hall mga kapanay. Ayan may pa-chandelier, yung isa nga lang ay pundido na. Tapos ayan, dyan uupo yung ikakasal. Bigla nga lumapit tong bata na to sa amin. Uhaw na uhaw siguro. Nang hingi nga ng tubig. Kaya ayan, tignan nyo naman talagang uhaw na uhaw tong bata na to. Tuwang-tuwa nga ako. Kasi hindi pa nagpapamigay ng tubig ba, ng inumin. Inubo ko ng inubo, yung abo ko. Dinalan ako ng tubig. Kaya ayan, meron kaming tubig sa lamesa. Ayan na pala ikakasal mga kapanay. Ito ang nakatalukbong ang ikakasal. Tapos yung katabi niyang naka-blue, kapatid niya yata yan. At eto naman pala yung mga gagamitin sa pagmemendi mga kapanay. Yan nga mas kilala sa tawag sa atin na henna. Dito naman mendi. At may narinig nga ako dito sa labas, tambol sila ng tambol. Kaya ayan, lumabas ako para ma-video sila. Paparating na pala rito yung lalaking ikakasal, kaya tambulan na sila ng tambulan dyan. Ayan na pala mga kapanay, yung katabi ng bride ay kapatid niyang lalaki at kapatid niyang babae. Tapos yung isa na yan na naka-green ay nanay naman ng babae. Kung makikita nyo pala, may mga nag-aabot-abot ng pera dyan sa bumbunan ng bride. Bumbunan talaga. Basta yung iniaabot ba sa taas ng ulo ng bride, ayun. Tapos may kumukuha, sa pagkakaalam ko, yung kumukuha na yan, sa kanya mapupunta yan yung pera. Hindi lang ako sure pero sa pagkakaalam ko, ganun. Kasi nung engagement kasi ng pamangkin ng asawa ko, ayun, naggaganon din sila sa ibabaw ng ulo, nagbibigay-bigay nga ng pera, tapos may kumukuha. Ang sabi nga sa akin ay ganun do talaga. Doon daw mapupunta yon sa tumatanggap na yon, doon sa tumulong sa pagpe-prepare sa engagement, ganun, yung parang kasambahay ba, masi, ganun, masi nila kung tawagin, yung tumulong sa pag-aayos, doon daw mapupunta yon ang sabi sa akin. Pero hindi ako sure sa mga ikinasal dyan dito sa Pakistan, o sa mga alam dyan ng kasalan dito sa Pakistan, ay comment naman kayo dyan. Ayan na pala yung lalaking ikakasal mga kapanay, yung may prosela sa kamay, yan yung ikakasal. Tingnan nyo, umuulan ng pera, dahil nagbibigay, mga 10-10 lang naman yan, pero ang dami, diba? Hagis-hagis sila dyan. First time ko palang umatend ng kasalan, mga kapanay, na magkakasama yung babae at lalaki dito. Kadalasan kasing na-attend ako ng kasal dito sa Pakistan, ay magkahiwalay talaga yung babae at lalaki. Pero itong kasalan nato na napuntahan ko ay magkasama nga yung babae at lalaki sa iisang marriage hall. Pero yung upuan, yung kabilang side mga babae, tapos yung kabilang side naman ay mga lalaki. Eto na pala yung unang inihain nga na pagkain mga kapanay, golgape. Mas kilala ito sa tawag na panipuri. Sa Indian, panipuri ang tawag dito. Sa Pakistan naman, golgape ang tawag nila. Masarap naman yung golgape nila mga kapanay, lalo na at gutom na ako. Anong oras na ito mga kapanay? Gutom na talaga ako. Kaso isang plate lang ang inihain sa amin. Ilang kami sa lamesa? 5. Ay talagang kulang na kulang to, tag-iisa lang kami. Kaya ang sabi ko sa biyanan ko, gusto mo pa ba, Ami? Sabi niya, oo. Ay pumunta talaga ako sa likod mga kapanay, nanghingi ako doon. Kasi wala na nagdadala sa lamesa, talagang humingi na ako doon. Tingnan nyo naman, nalulukot ang mukha ko. Medyo maasim kasi talaga itong golgape. Pero sabi ko nga sa inyo, sa taong gutom ay walang asim-asim. Sige, bumira ka pa ng isa.
Tagi-tagisa lang daw, pero nakadalawa ako. Ano, wala na wala na pwedeng tumatlo. Usman, nakakuha ka na? उस्मान अंकल अंकल दे दे यार अंकल मैंने साइड पे करते हो मैं मूवी दाव मूवी अभी एकदम अभी खाई Naghahain na pala ulit sila ng pagkain mga kapanay. Yan palang orange na yan, sweet yan. Tapos ito, isasawsaw mo, masarap ito dun sa sweet na yun. Ayan lang pala yung pagkain ni Usman at ayaw daw niya mag-rice. Diyan nga lang kabab daw ang kakainin niya. Ay, gahilig ni Usman sa kabab talaga. Pati yung take out kong dalawa, siya lang din ang umubos. Masyala, malakas kumain si Usman. At ako naman, syempre, ito ang aking pagkain. Ay, kay liit lang ng plato ko. Namali pa yata ako ng kuha ng size ng plato. Dapat yung mas malaki Kaya ayan, nakatatlong sandok naman ako na ganyang karami yung rice mga kapanay. Syado talagang sarap. Nakatatlong kabab ako dyan mga kapanay. Ang dami-dami pang ang kabab na natira sa lamesa namin. Ay kung kaya ko lang talaga talagang baka naubos ko Kaso talagang hindi na kaya ba? Sobrang anghang May mga parang sarsahan yung sausawan, ganun, na may beans. Hindi ko alam kung ano tawag Nung una, hindi ako natutuwa sa kanila. Hindi ko nasasarapan. Pero habang tumatagal, ang sarap niya pala. Dumating pala yung nag-imbita sa amin yung nanay. Ayan, kaya nagsalam muna ako. Syempre, pagkatapos magsalam, balik ulit sa pagkain. Yun nga sa una, hindi ako natutuwa. Pero alam mo yung habang tumatagal, pag hinahalo mo siya sa rice, isinasahog mo dun yung sarsa, yung beans, tapos lagyan mo ng kabab, ay kay sarap talaga. Talagang naparami talaga ako ng kain. Yung isa palang parang sarsa, tinuturo ko sa inyo, ay para siyang tamarind. Kaya maasim-asim para talaga siyang tamarind na nilusaw na ginawang sarsa. Yan yung tinitikman-tikman ko na yan na konti-konting sarsa. Sinasabi ko sa inyo, yan yung tamarind. Kaya tinitikman-tikman ko siya, para talaga siyang tamarin, pero ang sarap talaga pag ihalo talaga sa rice. Tingnan nyo naman mga kapanay, hirap na ako. Ay sobrang anghang talaga. Tumulas talaga itutulas sa akin sa sobrang anghang. Pero syempre, masarap din naman talaga yung maanghang, kaya hindi pa rin tayo humihinto. Ay, ayan na pala ang aking plato. Ayan yung sweet na sinasabi ko sa inyo, ang sarap din niyang ihalo sa rice. Tapos ayan naman sarsa na yan yung tamarind na sinasabi ko sa inyo. Ang sarap niya talagang pagsamasamahin mga kapanay. Ayan mga kapanay, uwian na pala. Ganun dito sa kasalan. Pagkatapos kumain, ay tayo na, uwian na. Ayan, ngiting busog na naman ako.